Baguhan pa lamang ako dito at humihingi ako ng payo dahil hindi ko na alam ang aking gagawin. Ito'y mahabang kwento, ngunit kailangan kong isalaysay ang lahat mula sa simula upang maintindihan ninyo ang bigat na pasan ko magpasa hanggang ngayon. Ako'y 25 taong gulang. Ilang taon na ang nakakalipas, nagpasya akong tumira na mag-isa dahil hindi na kami magkasundo ng aking kapatid. Lumipat ako sa isang bahay sa San Pascual, Masbate, malapit pa rin sa aming orihinal na tahanan upang hindi naman ako masyadong mapalayo sa aking pamilya. Napakaganda ng pakiramdam ko roon. Maliwanag ang paligid, mahangin, at tila puno ng pagpapala ang bawat araw. Doon ko natutunan magdasal ng taimtim at maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, nasa tamang landas na ako. Ngunit umagal lamang ako ng ilang buwan sa masayang tahanang iyon. Isang kaibigan, na ngayon ay hindi ko na kaibigan, ang nagkumbinsi sa akin na lumipat. May nakita daw siyang isang malaking gusali ng mga paupahan at 2 unit ang bakante. Sinabi niyang mas mainam daw iyon dahil magiging magkatabi kami at laging magkakasama. Sa totoo lang, nagalangan ako noong una. May kakaibang pakiramdam ako na ayaw kong umalis sa lugar na iyon. Parang may bumubulong na huwag akong umalis. Ngunit dahil sa pangungumbinsi niya at sa pangakong magiging masaya kami roon, napapayag din ako. Ang apartment na nilipatan namin ay dating tinitirahan ng kakilala niya. Malaki yung gusali at marami ang nakatira, at ang kaibigan niya ay lumipat lamang sa itaas na palapag. Nung una, maayos naman ang lahat. Maliwanag ang silid, sapat ang laki para sa akin at sa aking kasintahan. At tahimik dahil sa likuran nito ay isang malawak na bukirin. Ngunit may isang bagay na hindi namin matanggap. Ang amoy. Napakabaho, nakakasulasok, at tila hindi nawawala. Araw-araw, pumapasok ng iba't ibang uri ng insekto, mga langaw, ipis, at gamo-gamo, na parang hinahatak ng isang bagay papasok sa aming tahanan. Akala namin ay dahil ito sa maruming dalugin ng tubig at sa basura mula sa bukirin, kaya nakiusap kaming takpan ang mga kanal. Ginawa naman nila ito at medyo nabawasan naman ang baho. Ngunit sa banyo ay nananatili pa rin ang amoy na parang nabubulok na laman o dumi na hindi matanggal-tanggal. Bawat paglilinis ko ay nawawala ito saglit, ngunit bumabalik din naman kagad pagkalipas ng ilang oras. Lumipas pa ang ilang linggo at dumalaw ang aking kapatid. Dala niyang kanyang alagang pusa. Mahilig din ako sa mga pusa at may sarili din akong mga alaga, kaya naiwan muna sa amin ang kanyang hayop. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, bigla ito nagkasakit, saka namatay. Ang sabi ng veterinaryo, parvovirus ang sanhi. Ilang araw matapos noon, isa sa mga pusa ko rin ang nagkasakit at namatay. Parehong sakit. Nakakapagtaka dahil ang mga alaga ko ay hindi umaalis ng bahay. Sila'y laging nasa loob lang at malinis. Ang akala namin, dala lang ng mga langaw at insekto ang sakit. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may ibang hinala ako. Dito na nagsimula ang mga panaginip na magpapatulog sa akin ng gising. Gabi-gabi, nananaginip ako na meron akong kasiping na nilalang na hindi tao. Minsan ay nagkukunwari itong kasintahan ko. Sa panaginip ko, walang tigil akong tumatawa dahil kinikiliti nito ang aking buong katawan. Aakyat ito mula sa paanan ng kama, papasok sa ilalim ng kumot at hahawakan ako sa mga lugar na nakakakilabot. Ngunit sa isang pagkakataon, lumingon ako at nakita ko ang tunay na anyo ng aking kasintahan. Natutulog ito sa aking tabi. Ang nilalang na iyon ay iba. Ang mga panaginip na ito ay napakalinaw, napakatotoo. Nararamdaman ko ang bawat haplos na parang nangyayari talaga sa realidad. May mga araw din na mag-isa lang ako sa bahay.
Kapag nasa banyo ako, marinig kong mga yabag at kaluskos sa labas. Kaya akala ko'y umuwi na ang aking kasama. Ngunit paglabas ko naman, walang tao. Kapag nagluluto ako sa kusina, pakiramdam ko'y may dumadaan sa likuran ko. May humahaplos sa aking buhok o may bumubulong sa aking tenga. Pero paglingon ko, wala naman. Lalong lumalang lahat nang unti-unting mawala ang aking kagustuhang mabuhay. Kahit sa trabaho, wala na akong gana. Parang tinanggalan ako ng diwa at lakas. Nawala rin ang aking pananampalataya. Sa bawat pagtatangka kong manalangin, bigla na lang akong nakakaramdam ng matinding antok at makakatulog agad. O kaya naman ay napapaisip ako ng mga marurumi at masasamang bagay na umaagaw sa aking atensyon. Parang may pumipigil sa akin na makausap ang Diyos. Sumunod naman ang madalas na pagkakasakit. Ang ubo at sipon ay hindi mawala-wala at hindi ito karaniwang karamdaman. Pakiramdam ko, hinihilang ang aking baga palabas ng aking katawan sa bawat pagubo. Nagpagkonsulta kami at nalaman kong may hika ako. Nagkaroon pa ako ng panibagong alagang kuting noon at isa pang pusa ang inampun ko. Ngunit parang nadadamay na rin sila sa bigat ng paligid. Uminom ako ng mga gamot at nawala naman ang sintomas ng pansamantala. Ngunit may isang kaibigan na nagpayo. Subukan mo kaya magpakonsulta sa manggagamot. Wala namang mawawala sa iyo kung susubukan mo. Doon ko nalaman na ang aking tiyuhin ay isa palang kilalang manggagamot at tagapag-alaga ng mga may sumpa. Nakipag-usap ako sa kanya at nangako siyang dadalawin niya ako. Habang hinihintay ko ang kanyang pagdating, lalong naging masalimuot at nakakatakot ang aking mga panaginip. Minsan, nananaginip ako ng sobrang sama. Sinusubukan kong gumising, pero sa bawat pagmulat ko ng aking mata, nasa panaginip pa rin ako. Ulit-ulit itong nangyayari, isang bangungot na walang katapusan. Hanggang sa wakas ay nagising na ako ng totoo. Pagod na pagod ako at parang kinakain ng aking kalooban. Sa isa pang panaginip, nakita ko ang aking tiyuhin. Sinasabing ginagamot niya ako. Ngunit sa panaginip kong yun, galit na galit ako sa kanya. Sinasapa ko siya, pinagmumura. Tinatanong kung bakit siya nakikialam, bakit siya pumunta sa bahay namin, at bakit niya ginugulo ang mga nilalang na kasama ko doon. Lumipas ang iba pang araw at dumating na ng tuluyan ang aking tiyuhin. Inalagaan muna niya ako at pinakain upang lumakas ang aking katawan. Pagkatapos, nanalangin siya at nagsagawa ng mga ritual na hindi ko na ididetalye dahil sadyang nakakatakot at banal ang mga ito. Sa huli, ang kanyang sinabi ay nagpatuloy ng balahibo sa aking buong katawan. May isang lalaki rito sa inyong lugar. Isang kapitbahay na matagal nang may lihim na pagtingin at paghanga sa iyo. Dahil hindi niya makuha ang kanyang gusto at dahil na rin sa matinding inggit, ipinatong niya sa iyo ang sumpa. Hindi lang yan. Ang bahay na iyong tinitirahan ay puno ng masasamang diwa at espiritu na inilagay doon upang pahirapan ng sino mang titira. Meron pa nga kaming nakuhang sa video ng mga pangyayaring iyon. At tuwing pinapanood ko ulit ito, nanginginig pa rin ako sa takot. Nakikita ko sa video kung paano nagbagong kulay ng hangin, kung paano umugong ang paligid, at kung paano napilitang lumabas sa mga nilalang na nagtatago sa mga sulok. Mula rin sa isang matandang kapitbahay, nalaman ko na hindi lang pala kami yung nakaranas nito. Matagal na silang nakatira sa lugar na iyon. Maging sila ay biktima rin ng sumpa mula sa isang taong puno ng inggit. May panahon na hindi sila makalakad ng ilang buwan. Nagpagumot sila sa mga doktor, ngunit wala rin nangyari. Nang lumipat sila sa manggagamot, doon nila nalaman na kulang pala ang dahilan. At pagkatapos linisin ng kanilang katawan at bahay, doon lang sila nakabawi. Ilang linggo matapos ang ritual, nagpasya kaming umalis doon at lumipat sa ibang bahay sa Dait, Camarines Norte.
Binigyan ako ng aking tiyuhin ng mga proteksyon at itinuro ang isang espesyal na dasal na sasabihin ko tuwing gabi. Sa simula, naging maayos ng lahat. Maliwanag ang bagong bahay, magaan ang pakiramdam, at akala ko tapos na talaga ang lahat. Pero eto na naman ako. Unti-unting bumabalik ang pakiramdam na ayaw ko nang mabuhay. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Nagsisimula na naman ang mga panaginip. Sa pagkakataong ito, galit na galit sila sa akin. Nakikita ko sila sa aking pagtulog, nanunumpa at nagbabanta ng ganti. Sa mga panaginip na iyon, binibigkas ko ang dasal na tinuro ng aking tiyuhin. Doon lang ako biglang nagigising na pawisan at nanginginig. May sinabi rin sa akin ng aking tiyuhin noon, isang babala na hindi ko makakalimutan. Pagkatapos kitang gamutin at tanggalan ng sumpa, asahan mong may mamamatay o magkakasakit ng malubha sa lugar na pinanggalingan mo. Ito ang kapalit ng pag-alis ng kanilang kapangyarihan. Hindi ko alam kung totoo ito o sadyang nagkataon lamang. Ngunit ilang buwan ang nakalipas sa mismong bahay at lugar na itinuro niya kung saan nakatira ang lalaking gumawa ng sumpa. Nakita ng aking kapatid ang burol ng isang lalaki na namatay na lang ng biglaan. Sa kabilang kanto naman, isang matandang babae rin ang binawian ng buhay. Ngunit ang higit na nakakatakot ay ang kwento ng aking kapatid habang dumadaan siya sa dating lugar. May isang babae na nakatitig sa kanya, nakangiti na nakakapangilabot at tila may binubulong sa hangin. Habang nakatingin ito sa kanya, itinas nito ang kanyang daliri at kumaway na parang muwababala sa isang bata. Nasa kapahamakan ka, hindi pa tayo tapos. Naalala ko ang sinabi ng mga matatanda, kapag ang kulam at mahika ay galing sa isang samahan o pangkat na mga mangkukulam, hindi sila nagpapabaya. Nagigiganti sila sa sinumang sumira sa kanilang gawa. Hindi ko alam kung dapat ko bang isipin na sila nga'y namatay o sadyang nagsakasabay-sabay lang ang mga pangyayari. Hindi ko rin alam kung nagkataon lang ba na bumabalik ang mga panaginip at bigat na nararamdaman ko ngayon. Nalilito ako. Baka sadyang pinaglalaroan lamang ang aking isipan. Baka tinatamad lang ako at sadyang nawawalan lang ng gana. Hindi ko talaga alam. Basta ang alam ko lang, kahit malayo na ako sa lumang bahay, pakiramdam ko may isa pang anino na sumusunod sa akin. Naghihintay na pagkakataon upang bumalik at tapusin ang kanilang sinimulan. Nangyari ang pangyayaring ito nung panahon na ako'y nag-aaral pa sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman, lungsod ng Quezon. Ang lahat ay sariwa pa rin sa aking alaala. Tila kahapon lamang ito nangyari at handang-handang magpabalik ng takot sa tuwing maaalala ko. Kasama ko noon ang aking kasintahan na si Raya. Isang dalagang may matamis na ngiti at mga matang laging puno ng liwanag at pag-asa. Kagagaling lamang namin sa isang malaking konsyerto ng sikat na mga awit na si Regine Velasquez. Oo, inaamin ko, medyo matagal nang nakalipas at marami nang nagbago mula noon. Ngunit ang saya at kagalakan ng gabing yun ay hindi ko makakalimutan. Pagkatapos ng palabas, hindi pa kami umuwi kaagad. Napagkasunduan namin magpalipas muna ng oras at mag-usap-usap sa loob ng malawak at payapang campus, kung saan malamig ang hangin at tila tahimik ang buong paligid. Alas 12 na ng hating gabi na makarating kami sa aming pinuntahan. Umupo kami sa pinakamataas na baitang ng lumang ampitheatro, sa likuran mismo ng makasaysayang gusali ng Quezon Hall. Kilala ang lugar na ito sa pagiging puno ng mga puno at halaman. At sa gabing iyon, tila kami na lamang natitirang mga tao sa buong mundo. Nakapalibot sa amin ang mga matatanda at matatayog na puno, mga akasya at lalo na mga palaking puno ng balete. Alam nating mga Pilipino na ang mga punong ito
ay madalas na tinuturing na tahanan ng mga nilalang na hindi nakakita ng mga karaniwang mata. Ang anino ng mga sanga ay gumagalaw sa pader at sa lupa. Tila mga mahabang daliring humahaplos sa dilim at naghihintay lamang ng pagkakataon. Mga 15 minuto na kami nakaupo at nagkukwentuhan na biglang maputol ang malalim na katahimikan. Mula sa aming kaliwa, sa ibaba ng mga hagdanan at sa pagitan ng mga nagsisiksikang halaman, may narinig kaming malakas at nakakabagabag na kaluskos. Hindi ito karaniwang tunog na dulot lang ng hangin at ng maliliit na hayop tulad ng daga o butiki. Ang tunog na ito ay mabigat, pabagal, at sadyang ginagalaw ang mga tuyong dahon, mga patay na sanga, at mga nabubulok na halaman sa lupa. Parang may isang mabigat na katawan na gumagapang, naglalakad, o naghahanap ng kung ano sa ilalim ng dilim. Pinunggol ko ang aking mga mata at sinubukan tumingin ng maigi sa gitna ng mga anino at malabong liwanag ng buwan. Ang nakita ko ay siyang dahilan kung bakit hanggang ngayon tumatayo pa rin ang aking mga balahibo at mabilis ang tibok ng puso ko tuwing maalala ko ito. Sa pagitan ng mga puno at dilim, lumitaw ang isang hugis na maitim, matangkad at may anyong tila tao. Ngunit sa unang tingin pa lamang, alam kong hindi ito galing sa ating mundo. Nakayuko ito ng bahagya. Ang katawan ay nakahilig pasulong na parang naghahanap ng isang bagay na nahulog sa lupa. O marahil na nag-aabang-labang ang biktima na walang kamalay-malay. Ang sukat at hugis nito ay hindi natural at labag sa batas ng kalikasan. Ang mga braso nito ay sobrang haba, napakahaba, at payat na tila walang buto. At habang dahan-dahan itong gumagalaw at gumagapang, ang mga dulo ng mahabang daliri nito ay humahaplos, humahagod, at humahatak mismo sa ibabaw ng lupa. Ang katawan nito ay payat na payat, parang kalansay na nababalutan ng itim, magaspang, at tila madudugong balat. Ang ulo nito ay bahagyang nakalingon sa direksyon namin. Bagaman hindi ko matukoy ang muka at o mga mata dahil sa sobrang itim ng anyo nito. Naramdaman ko ang matinding lamig na gumapang mula sa aking talampakan hanggang sa aking ulo. Dahan-dahan at subok kong ginawang kalmado ang aking sarili hanggat maaari upang hindi ito mapansin at lumapit ako kay Raya at binulong ko ng seryoso sa tinig na puno ng pangamba na hindi ko maitago. Raya, makinig ka sa akin. Kailangan na natin umalis dito. Ngayon na mismo. Tumingin siya sa akin. Nagtataka at hindi pa nahahalata ang panganib na nasa malapit. Bakit naman? May nakita ko ba o kaya may narinig? Tanong niya ng mahina habang nakangiti pa ng bahagya. Huwag ka na magtanong at huwag kang lilingon. Basta sundan mo lang ako. Tumakbo tayo papunta sa sasakyan. Bilisan mo, Raya. Ulit ko at sa pagkakataong ito, naramdaman niyang bigat at seryosong tono ng aking boses. Dahil sa tindi ng aking pananalita, bigla siyang natakot saka napahinto. Kinagkilabutan na ako sa'yo. Bakit ba kanyang ka magsalita? Sabi niya, ngunit agad siyang tumayo at sumunod sa akin nang wala ng pagtutol. Hindi na ako nagsalita pa habang mabilis kami naglalakad palayo. Ang tanging sinabi ko na lamang, basta wag kang gihinto, sasabihin ko sa'yo pagdating natin sa kotse. Nang makarating kami sa sasakyan, halos sabay kaming tumalon sa loob at agad na kinandadong lahat ng pinto. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang makina. Hindi ako makahinga ng maluwag hanggat hindi kami nakakalayo ng malayong malayo sa lugar na iyon. Noon ko pa lamang naikwento sa kanya ang nilalang na nakita ko. Ang mahabang braso, ang maitim na katawan, ang paraan ng paggalaw nito. Nakikinig lamang si Raya habang nagsasalita ako.
At sa buong oras na iyon, nakatuon lamang ang kanyang paningin sa daan sa harapan. Nanlaki ang mga mata at nanigas sa takot. Tila ba nararamdaman din niya ang masamang bagay na iyon na nakabuntot sa amin hanggang makalayo kami. Ngunit sa kabila ng dilim at liwanag ng mga poste ng ilaw, napansin kong hindi na siya kumukurap. Nakadilat lamang. Tila ba nanigas ang kanyang buong katawan sa isang uri ng takot na higit pa sa kayang intindihin ng isip ng tao. Nagpatuloy lang ako sa pagmamaneho habang ang lamig ng gabi ay tila lalong tumitindi at tumago sa bawat buto ng aking katawan. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay naging mabigat at masangsang. May amoy na parang nabubulok na kahoy at lupa. Amoy na kahawig ng hangin sa ilalim ng mga puno ng balete kung saan namataang kong halimaw kanina. Raya, naririnig mo ba ako? Tanong ko sa kanya habang bagyang nililingon siya. Nababahala ako sa kanyang hindi pagtugon. Huwag mo naman akong takutin. Magsalita ka naman dyan. Dahan-dahan, napakabagal at tila pilit na kinilos niya ang kanyang liig upang humarap sa akin. Ang bawat galaw ay parang isang lumang manika na kinakalawang na ang mga kasukasuan. Nang tuluyan niya nang iharap ang kanyang mukha sa akin, doon ko naramdaman ang pinakamatinding sindak na hindi ko makakalimutan hanggang sa huling hininga ko. Ang kanyang mukha, ang mukha ng babaeng mahal ko, ang mukhang puno dati ng liwanag at ngiti, nagbago na. Kanyang balat ay naging maputla, manas, at tila balat ng patay na inababad sa tubig ng mahabang panahon. Ang kanyang mga mata, na dati punong-puno ng buhay, wala ng kulay. Puti na puti ang buong bahagi nito. Walang itim, walang tingin, walang kabuhay-buhay. Ngunit ang pinakamasakit at nakakapangilabot sa lahat ay ang kanyang bibig. Binukan niya ito ng napakalawak, masyadong malawak para sa normal na tao, na tila mapupunit na ang kanyang mga panga. Mula sa kanyang lalamunan, lumabas ang isang tinig. Hindi ang matapis at malambig na boses ni Raya, kung hindi isang boses na garalgal. Mahaba. Nakakatakot na parang hinihigop ang hangin habang nagsasalita. Ang bawat salita ay tila galing sa kailaliman ng lupa, mabigat at puno ng lason. Hindi mo pa nakita? Bulong ng tinig na yun, habang ang mga labi ay gumagalaw sa paraang hindi natural. Sabi mo, hindi tayo dapat lumingon. Pero ikaw ang lumingon. At ito ang nagdala sa kanya. Sumama sa akin. Sa sandaling iyon, napansin ko sa salamin ng likuran ng sasakyan ang isang bagay na nagpatigil sa aking puso. Sa likurang upuan, kung saan nakala ko'y walang tao, nakatayo ang aninong nilalang na nakita ko sa ampeteatro. Ang matangkad, payat, at may napakahabang mga braso. Nakayuko ito pasulong, at ang mahaba at payat nitong mga daliri ay nakapulupot ng mahigpit sa liig at balikat ng babaeng katabi ko. Dahan-dahang nilapit ng nilalang ang kanyang maitim at walang mukhang ulo sa tenga ni Raya, at narinig ko ang parehong nakakabagabag na kaluskos at huni na narinig namin kanina sa ilalim ng mga puno. Hindi ka ba nagtaka? Bakit ganda lang ang bilis niyong tumayo at sumunod sa iyo? Patuloy ang garalgal na boses na lumalabas sa bibig ni Raya, habang unti-unting dumidilim at nagiging itim ang kanyang balat, katulad ng sa halimaw. Dahil simula ang alam mo una, hindi na si Ryan kasama mo. Nung tumingin ka sa dilim at nung tinawag mo siya na ang sumagot. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa sasakyan, pati ng mga ilaw sa daan at ang liwanag ng buwan. Bumalot ang ganap na kadiliman, at ang tanging narinig ko
ay yung tunog ng mga mahabang daliri na kumakaskas sa bubong ng kotse at ang mahinang pagtawa na sabay na galing sa katabi ko at sa aking likuran. Isang tawang parang nabasag na salamin na humahalo sa hangin. Sinubukan kong buksan ang pinto pero nakakandado ito. Sinubukan kong kumigaw pero walang boses na lumabas sa aking lalamunan. At sa huling sandali, bago mawala ang lahat, naramdaman kong mahaba at malamig na daliri na dahan-dahang humahaplos sa aking pisngi mula sa upuang katabi ko. Habang ang tinig ni Raya o kung ano man ang nagkukunwaring siya ay bumulong sa aking tenga. Umuwi na tayo. Nasa bahay na rin sila at naghihintay na sa'yo. Ako naniniwala sa aswang tiktik, manananggal. Nang buntis ako, lagi siyang tumitingin sa bintana na parang may tao sa labas. Gano'n na. Gano'n, Kitty.